Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na bago pa man ang reality show at real estate mogul na si Donald Trump ay naging Pangulo ng Amerika, ay itong si Ronald Reagan muna ang kauna-unahang successful sa pagpapalit ng larangan mula sa pagiging entertainer ay naging leader ng bansa. Si Ronald Reagan ay naging Pangulo ng Estados Unidos sa panahon ng Cold War, kung saan ay isang maling move lamang o desisyon ng US o ng Soviet Union ay pwedeng humantong sa katapusan ng lahat. Naging matindi ang paninindigan ni President Reagan sa kanyang pagtutol sa komunismo. Kaya nga naging tropa pa nga niya ang dating Pangulong Marcos. Ito'y dahil pareho sila ng stance sa bagay na ito, ang pagtutol nga sa komunismo. Si Ronald Reagan o Ronnie for short, natawag sa kanya ng kanyang pangalawang asawa na si Nancy, ay lumaki sa bayan ng Dixon sa Illinois. Ang tanging pangarap lang naman niya noon ay makapagtapos ng kolehiyo, makapagtrabaho at bumuo ng pamilya. Nagkaroon na nga siya ng trabaho bilang radio announcer. At matapos iyon ay pinasok niya ang Hollywood noong 1937. Sa madaling sabi, siya ay nag-artista. At matapos niya namang gumanap sa ilang mga roles sa ilang mga pelikula. At dahil naging popular, dahil nga isang artista, tulad dito sa ating bansa, ay pinasok niya ang politika. Sa panahon ngayon sa Amerika, ang gumagawa ng ganon ay isang kakatwa. Kaya naman nakatanggap itong si Ronald Reagan ng mga kritisismo. Pero binaliwala niya lang ang mga iyon at hindi naman siya nagpatinag. At ang matindi rito, sa kanyang pagtakbo sa politika, imbis na mababang posisyon lamang ang una niyang tatakbuhan, ay agad siyang tumakbo ng mataas na posisyon. Pinili niya tumakbo bilang gobernador ng California sa ilalim ng Republican noong 1966. At nangyaring nanalo nga siya. Siya ay nagsilbi ng 2 termino sa pagiging gobernador hanggang siya ay tumakbo na ng pagiging pangulo. At nanalo rin siya. Sa kanyang pagkakaupo sa White House ay inaksyonan niya ang problema ng Amerika sa recession at sa Cold War. At ito ay ikinatuwa ng maraming mga Amerikano. Kaya naman noong 1984, sa ginawa nga ni Ronald Reagan na pag-aksyon sa mga problema, noong 1984 ay muling nakabawi ang ekonomiya ng Amerika. At bumalik naman ang paggalang ng kalabang nasyon sa Estados Unidos sa larangan ng Cold War. Sinasabing ang dekada 80 ay tinatawag ding Decade of Reagan, na mula nga sa pagpapalakas ng ekonomiya hanggang sa matikas niyang paninindigan laban sa komunismo. Ang resulta ng mga ito ay naramdaman ng napakaraming mga Amerikano. Kaya naman tumaas din ang pagsuporta sa kanya. Alam mo ba na bawat taon ay maraming mga tao ang binabawian ng buhay na wala man lang mga nakakaalala o nagmamalasakit na mahal sa buhay at hindi nabibigyan ng maayos na libing. Sa iba't ibang panig ng mundo, kadalasan ay ang gobyerno ang nagdi-dispose ng mga pumanaw na walang nagkiklaim. Pero hindi naman porkit namatay na walang kamag-anak ay hahayaan na lamang itong ilibing ng walang seremonya. Maraming binabawian ng buhay na walang nagkiklaim ng mga kamag-anak. Pero ang mga labi ng mga pumanaw ay hindi naman hahayaan lang na ilibing ng basta-basta, bagkus ay binibigyan ito ng maayos na libing. At ang lahat ng ito ay utang sa isang taong nagngangalang Jeff Fritz. Sa loob ng 25 taon ay naatasan siyang mag-asikaso sa mga pumanaw at tinawag pa nga siyang one-man funeral. Ayon sa Radio Netherlands Worldwide noong 2010, kapag meron daw mga pumapanaw na walang nakiklaim, ay agad itong inire-report sa pamahalaan at agad din naman itong marirelay kay Jeff Fritz. At siya naman ang naka-assign para tunguhin ang kinalalagyan ng labi para nga asikasuhin ito. At sa oras na inihimlay na ang taong pumanaw, itong si Jeff Fritz ay nagpapatugtog ng isang kanta na depende sa pagkatao ng taong pumanaw. Batay din sa kanyang mga impormasyon na nakuha
sa mga nakakakilala sa taong inihihimlay. At dahil siya nga lang mag-isa ang nasa libing na iyon, ay siya na rin ang nagdadala ng mga bulaklak at naglalagay sa puntod. Sa ilang dekada ay ganito ang ginagawa nitong si Jeff Fritz bilang hanap buhay, ang pagiging one-man funeral. Pero noong 2002, ang nagngangalang Frank Starrick ay nag-alok din kay Jeff Fritz ng kanyang pwedeng maiambag sa pamamagitan naman ng pag-aalay ng mga tula sa mga pumanaw. Ito'y bilang eulogy. Ito ang ginawang pagpapahalaga nitong si Frank Starrick o bilang tribute na rin sa mga pumanaw. At dahil sa ginawang iyon ni Starrick ay na-appreciate naman iyon ni Jeff Fritz. Kaya naman mula noon ang dalawa ay naging partner na sa pagbibigay ng maayos na libing sa mga pumanaw na walang mahal sa buhay na nag-aasikaso. At sa ngayon ang dalawa ay naging pamoso sa Amsterdam at nakilala sa tawag na Stichting de Enzam met Bart o ang The Lonely Funeral Foundation. At dahil sa kanilang kakaiba at kahanga-hangang gawain na iyon, ay nakilala sila sa iba't ibang lugar maging sa ibang nasyon tulad ng Belgium. Kaya naman dahil dito ay marami ring gumaya sa ginagawa nila bilang pagbibigay nga ng maayos na huling hantungan sa mga taong pumanaw. Samantala, dagdag kaalaman. Alam nyo ba na noong 2007, isang 45 taong gulang na Bosnian na nagngangalang Amir Vihovic ay nagpanggap na binawian siya ng buhay. Ang tanging dumalo sa kanyang burol ay ang kanyang ina lamang. Pero ang nakakatawa dito ay ginawa iyon ni Amir na nagpanggap siyang binawian ng buhay at pinasabot niya ang sepulturero at ang sementeryo. Ito'y para nga malaman niya kung may mga concern ba sa kanya o meron bang mga nagmamahal sa kanya, nadadalaw kung pumanaw na siya. Pero sa kasamaang palad ay ang nanay niya nga lang ang dumalaw sa kanyang huling hantungan. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye. Alam mo ba, nasa panahon ng mga labanan sa Pasipiko noong ikalawang digmaang pandaigdig, halos lahat ng mga US Marine communication messages ay nasasagap ng mga Hapones at ang mga code ay agad rin nilang nababasag o naiintindihan dahil meron silang mga magagaling na mga code breakers. At kahit anong gawin ng mga Amerikano, halos lahat ng naipapadala nilang mga code ay nababasa ng mga Japanese cryptographers. Pero isang code ang hindi nila mabasa-basa at ito ay ang Navajo Code. Ang ideyang ito ay nagmula kay Philip Johnston, isang engineer at World War I veteran. Alam nitong si Johnston na pwedeng gawin ng mga kalaban ang mangbasag nga ng mga code. Kaya naman naisipan niyang lumikha ng isang code na hindi ganon kadaling basagin o maunawaan. Itong si Philip Johnston ay lumaki kasama ang mga Navajo. Ang mga Navajo ay isang grupo ng mga Native Americans kung saan dito ay naging misyonaryo ang kanyang tatay. Ang lengguwahe ng mga Navajo noong bandang 1942 ay isang unwritten language. Walang alpabeto, symbols at tanging nasasalita lang ito sa mismong lugar kung nasaan nga ang mga Navajo. Ito'y sa bandang timog kanluran ng Amerika. At dahil tiwalang iilan lang at limitado lang talaga ang nakakaalam ng lengguwaheng Navajo, ay sinuggest ito ni Johnston sa Army na ito nga ang gamitin bilang code. At nang masubukan ito sa ilang demonstrasyon kung saan ang English language ay natransmit sa pagiging Navajo at ang Navajo naman ay na-transmit sa pagiging English, ay ginawa na nga itong opisyal o ginamit na sa pagpapadala ng mensahe ng mga kasundaluhan ng Amerika. 29 na mga Navajo na dalubhasa sa Navajo language at English language ang naatasan na gumamit ng Navajo Code at nagawa nga nilang makapag-transmit ng mga mahalagang informasyon sa mga labanan at ito rin ang naging dahilan ng maraming tagumpay o pagkakapanalo sa mga labanan sa Pasipiko, lalong-lalo na sa Iwo Jima.
Alam mo ba sa mga nakalipas na taon sa pamumuno sa Russia, nitong si President Putin ay naging bahagi siya ng iba't ibang usapin. Kung saan ay pilit niyang ipinapakita ang kanyang pagiging matikas at lalaking lalaki sa mga media at sa kanyang mga nasasakupan. Ipinakita niya ang kanyang pagiging brusko sa iba't ibang larangan. Ginawa niya ang pakikipaghabulan sa mga oso ng Siberia. Nagmaneho ng Formula 1 sa racetrack sa paligid ng St. Petersburg. Naglayag din siya sa Arctic para manghunting ng balyena para sa isang research. Nanghuli rin siya ng mga malalaking isda at sinasabing nakadiskubre daw ng mga ancient Greek pots habang nagdadive sa Black Sea. Pero ang lahat ng kanyang mga pinaggagawa ay pinagdudahan ng ilan, lalo na ng mga media, na baka raw gawa-gawa lamang ang mga ito o mga photo ops lamang. Ang mga pambihirang aktibidad nitong si President Putin ay talaga namang mga kakaiba. Pero nangyaring napaulat na planado raw ang mga ito, katulad ng sinasabing planted daw ang pagkakatagpo niya ng mga sinaunang sisidlan sa Black Sea. Pero sa kabila nun ay higit na nakilala itong si President Putin sa kanyang instructional video. 1975 noon, bago pa siya maging pangulo, ay naging kasapi siya ng Soviet Secret Police na kung tawagin ay KGB. Kung saan ay sumailalim siya sa mga training ng KGB school sa kanyang bayang tinubuan sa Leningrad. At dito siya natuto sa larangan ng martial arts, katulad ng tradisyonal na Russian martial arts na kung tawagin ay Sambo. At natuto rin siya ng judo at naging bihasa rin siya dito. At ginawaran pa nga siya ng Master of Sports noong 1970s. Naging co-author din siya sa isang judo instructional manual na tinawag na Judo with Vladimir Putin. Ito'y noong 2004. At sa taon ding iyon ay meron pang sumunod na isang libro na na-release naman sa English-speaking market na tinawag namang Judo, A History, Theory, and Practice. At noong 2008 ay lumikha na rin itong si President Putin ng 82-minute instructional video. Tinawag na Let's Learn Judo with Vladimir Putin na na-release kasabay ang 56th birthday ng Pangulo. Pero alam nyo ba, ang nasabi raw video ay isa lamang publicity nitong si Putin. Kung saan ay nagsuot pa nga siya ng judo uniform at yun na, lights, camera, action. Pero sa kabila naman ng mga kritisismong ito, na isang araw publicity lamang ang pinagagawa nitong si President Putin, ay nakatanggap pa rin siya ng mga papuri at mataas na parangal sa International Judo Federation dahil nga sa kanyang achievements. Alam mo ba na noong February 12, 1908 ay naganap ang naging isa sa pinakamahabang karera ng automobile sa buong mundo, at ito ay ang tinatawag na The Great Race. Ito ay nilalahukan ng 6 na team mula sa mga bansang Italy, France, Germany at United States. Ang ruta ay mula sa New York hanggang sa Paris. Matapos mag-travel ng mga kalahok mula sa New York papuntang Albany, then papuntang Chicago, San Francisco at sa Seattle, ay tatawid naman sila sa Pasipiko patungong bansang Japan. Matapos ay magtetrek naman sa Russia hanggang sa makarating sa Berlin at tuluyang mag-finish line sa Paris. Ang kakaibang karerang ito ay pinasimulan sa panahon ng mga daanan at mga kalsada ay hindi pa ganon kaayos o hindi pa namimintina. Bukod dito, ang mga mapa naman ay hindi naman ganon ka-reliable at hindi mga accurate. Hindi rin nalilinis ang mga yelo sa mga kalsada, wala ring radyo, wala mga gas stations at mga food stops. Sinasabing ang karerang ito ay hanggat maaari daw ay tatahakin ng ruta na ibinigay sa kanila. Kaya naman kahit lubak-lubak pa at sobrang matagtag ay kinakailangang suungin mo ito. Sa kabila ng mga panahong ding iyon ay hindi pa uso ang paggamit ng shock absorbers. Sa pagtawid naman sa iba't ibang bansa ay nangyayaring may mga nawawala pang iba at hindi mahanap ng ilang araw. Ito'y dahil sila pala ay nasisiraan at hindi agad nakakapagpatuloy sa nasabing karera.
At dahil sa madalas maplatan at masiraan, ay essential naman sa bawat team ang magkaroon ng kasamang mekaniko. At kapag nangyayari naman na nababalaho sila o nai-stuck sa mga putikan o sa mga yelo, ay nauobliga rin silang umarkila ng mga kabayo para hatakin ang kanilang sasakyan. At syempre sila sa kanilang team ay kinakailangan magtulungan at magsama-sama nang sa ganoon ay may pagtagumpay nila ang kanilang karera o laban. At finally, noong July 30, 1908, matapos ang 169 na araw at sobrang hirap na paglalakbay na inabot ng 2,200 miles, ang driver na si George Shooter at ang kanyang team na Amerika ay nakarating sa Paris at naipagtagumpay ang nasabing karera. Samantala sa 6 na team na lumahok sa nasabing karera ay tanging 3 team lamang ang nakarating ng finish line. Pumapangalawa sa Amerika ay ang Germany at pumangatlo naman ang bansang Italy. Alam mo ba na itong si Mary Ann Bevan, sa konsepto ng paningin ng tao sa ating kasaysayan, ay sinasabing humawak daw ng titulo ng pagiging ugliest woman in the world. Pero alam nyo ba na ang appearance niyang ito ay dahil sa kanyang tinataglay na medical condition o isang sakit na acromegaly. Ipinanganak na Mary Ann Webster. Isa siya sa 8 anak ng isang working class family sa Plaistow, East London. Matapos mag-aral ay nakapagtrabaho siya bilang isang nurse. 1902 nang mapang-asawa niya si Thomas Bevan, kung saan ay nagkaroon sila ng 4 na anak. Kaya nga lang ay maagang binawian ng asawa niyang si Thomas noong 1914. At sa panahong ding iyon ay lumalala pa ang kanyang sakit na acromegaly. At dahil wala na ngang asawa na pangunahing tumutustos sa kanilang mga pangangailangan, ay napilitan itong si Mary Ann Bevan na gamitin ang kanyang itsura para nga sumali sa isang contest na ugliest woman in the world, kung saan ay nagwagi siya. At noong 1920 ay hinard siya itong si Sam Gumpertz para lumabas sa Coney Island's Dreamland Sideshow, kung saan ay mga kakaiba ang mga na-featured. At dito na nga ginugol ni Mary Ann Bevan ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Bukod dito ay lumabas din siya sa kilalang Ringling Brothers Circus hanggang siya ay bawian ng buhay at siya ay inilibing sa Brockley and Ladywell Cemetery. At alam nyo ba na noong bandang early 2000s, ang imahe nitong si Bevan ay ginamit ng Hallmark cards bilang reference ng isang dating show na Blind Date, pero isang reklamo mula sa isang Dutch physician ang natanggap ng kumpanyang Hallmark dahil isa raw kawalang galang iyon sa isang babaeng dumaranas ng isang medical condition. Kaya naman agad din itong inalis ng nasabing card company. Alam mo ba na itong si Sir Edmund Hillary ang kauna-unang nakakyat sa pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang Mount Everest, ay may kakatuwang ginawa sa kanyang buhay. Ito'y walang iba kung hindi ang paghunting niya sa maalamat na Yeti Monster. Ang New Zealander na ito na si Sir Edmund Hillary kasama ang Sherpang si Tenzing Norgay ay naakyat ang summit ng Mount Everest noong May 29, 1953, kung saan ay bahagi sila ng isang malaking ekspedisyon na pinangungunahan nitong si Colonel John Hunt kasama ang ilang mga climbers at mga Sherpa. 1952 pa lamang na makumpleto nitong si Hillary ang 4 na Himalayan trek. Ito'y sa loob ng 2 taon lamang. At ang naging pinakapinali niya ay ang pag-akit niya kasama itong si Tenzing Norgay sa pinakamataas na bahagi nga ng mundo. At nagtagumpay naman sila. Pero ayon sa kanila ay meron daw silang mga nakitang malalaking bakas ng paa na baka daw bakas ng paa ng isang snowman. Hanggang sa makalimutan na lamang ito. At lumipas ang ilang mga taon ay nagplano na naman itong si Sir Edmund Hillary na muling umakyat sa Mount Everest. Pero sa pagkakataong iyon ay wala nang gamit na oxygen na sobrang delikado at isang pambihirang misyon. Kaya nga lang ang pinakamalaking problema niya ay wala siyang pondo. Ayon sa kanya ay kailangan ng malaking pera para dito.
Kaya naman namroblema siya. At para makakuha ng sponsor ay nabanggit niya na magiging bahagi ng kanyang expedition sa Himalayas ay ang paghunting niya sa Yeti. Sa panahon kasi ngayon ay sikat na sikat talaga ang Yeti at maraming gustong malaman kung totoo nga ba ito o isang katang isip lang. At marami ng tao ang gustong alamin ito. Kaya naman itong si John Deinhardt ay inisponsoran ang expedition nitong si Edmund Hillary para nga mahanap na ang maalamat na snowman. Maraming nagsabing isang strategy lang daw yon nitong si Sir Edmund Hillary na kung totoosin ay masasabing totoo naman talaga. At ang expedition ay tinawag na Silver Hut. Ito ay naganap mula September 1960 hanggang June 1961. Naglagi sila sa mga lugar kung saan may mga ulat na meron daw mga natagpuang bakas ng paa ng isang giant snowman. Pero marami nagsasabi na bakas lamang daw ito ng paa ng isang oso. At nagpapagod lang itong sina Sir Edmund Hillary. Sa kanilang ekspedisyon na iyon ay bitbit nila ang napakaraming mga gadget para mai-record at mai-dokumento ang Yeti kung makikita nga nila ito. Pero wala naman silang nakita. Sa kabila nito ay may mga ipinresent sila at sinabi nilang mga Yeti artifacts ang mga ito tulad ng Yeti Scalp. At ang Yeti Scalp na ito ay pinagkaguluhan at sumikat sa buong mundo kung saan ay dinala pa nga ito sa Amerika at sa Europa. Kaya naman pinag-aralan ito ng mga iba't ibang mga scientists kung legit nga ba ito. Pero maraming nagulat na ang sinasabing Yeti Scalp ay nagmula lang daw sa balat ng isang Tibetan bluebirds at ang mga buhok naman daw ay mula naman daw sa isang antelope lamang. Kaya naman dahil dito ay marami nagsasabi na bigo ang expedition na iyon nitong sina Sir Edmund Hillary. At dumating ang pagkakataon na mismong itong si Sir Edmund Hillary ay sinasabing hindi raw totoo talaga ang existence ng Yeti. Alam mo ba na kung ang pag-uusapan ay geographical position o ang lokasyon ng Statue of Liberty ay hindi talaga ito nasa New York, kung hindi ito ay nasa New Jersey. Ang Statue of Liberty ay isa sa pinakakilalang landmark sa Estados Unidos kung saan ay sumisimbolo ito ng kalayaan at demokrasya. Ipinapakita rin ito ang kahalagahan ng relasyon ng bansang Pransya at ng Estados Unidos na nagsimula sa panahon pa ng American Revolution. Pero sa paglipas ng taon ay marami ang nagtatalo at naguguluhan kung nasa ang states ba talaga ang Statue of Liberty. Sa mabilis at direktang sagot at kung ang pag-uusapan ay legalidad talaga, ang Statue of Liberty ay bahagi talaga ng New York City. Pero alam nyo ba na sa kabila nito, ang mismong pinaglalagyan pala ng estatwa at ang mga tubig na nakapaligid dito ay nasasakupan pala ng estado ng New Jersey. Pero paano ito nangyari? Noong 19th century kasi, exactly 1834, ay nagkaroon ng kasunduan ang New York at ang New Jersey. Ito ay sa ownership o pamamahala nga ng Statue of Liberty. Ang estatwa kasi na itayo sa dating Bedloe Island na ngayon ay Liberty Island na mas malapit sa New Jersey. At syempre ang isla ay sakop din talaga ng New Jersey. At dito na nga ay iral ang kasunduan na kahit pa nasa proximity ng New Jersey ang Liberty Island ay mananatiling ito'y pag-aari ng New York State. Noon pa man kasi ay magkatuwang na talaga ang dalawang estado sa pagpapahalaga at pag-iingat sa nasabing simbolo ng kalayaan. Sa ngayon ito ay minamanage at miniminti na ng National Park Service sa ilalim ng New York. At ang mga lugar naman na nakapaikot dito ay miniminti na naman at minamanage naman ng New Jersey. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye bye.